At mga kabayan, sa puntong ito, napuntahan po natin ano nga kaya nga aasahan nating lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Para nga po bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Hari, at magandang umaga din. Alright, Mr. Galang, pag-usapan po natin ito para maging laging handa ang buong bansa. Meron po ba tayo ngayong namamataang panibagong bagyo na nagbabadyang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, wala tayong namamataan anumang low pressure area o namumuong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. Alright mga kababayan, sa loob po ng 2 hanggang 3 araw, asahan po natin na wala pong anumang sama ng panahon, low pressure area o bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Good news po yan. At Mr. Galang, kasabay ng pag-iral ng tail end of a cold front na nakaapekto rin sa bansa ang hanging amihan. Kaugnay niyan, magdadala ba ito ng maalong mga karagatan? May nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa ngayon at anong mga baybayin po ba ang apektado o saklaw ng nasabing babala? Sa ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning dito sa Northern Seaboard. Dito po sa seaboards ng Northern Luzon, pong buong baybayin ng Northern Luzon. Kasama na po ang Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon. At pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin mangingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Hanggat maaari po, iwasan po munang pumalaw dun sa mga nabanggit na lugar. At yun naman pong malalaking vessel, mag-ingat po sa malalaking wave na pwedeng i-generate ng surge ng Northeast Monsoon. Alright mga kababayan, meron pa rin pong nakataas na gale warning. So patuloy po ang aming paalala sa mga kababayan natin mangingisda at ganoon din sa mga kababayan natin maglalayag, no, na wag po muna kayong pumalaot sa mga nabanggit na baybayin nang sa gayon ay maiwasan po natin ang anumang panganib. Mr. Galang, dagdag kaalaman ngayong Tuesday morning. Sa darating na November 26, makikita po natin ang last quarter moon. Ano po bang idudulot ng last quarter moon sa ating tides? At meron din ba itong idudulot sa lagay ng ating panahon? Sa ngayon po, wala pong dapat ikabahala yung mga kababayan natin kasi wala pong epekto ang first quarter moon o last quarter moon dito sa taas ng alon o yung tide na tinatawag sa karagatan. Parehong wala pong epekto yan. Ang merong epekto lamang po itong full moon at saka new moon. Alright mga kababayan, ang last quarter moon po, wala pong magiging epekto sa taas ng ating mga alon at ganoon din po yan sa lagay ng ating panahon. Ang tanging buwan lamang po na nagkakaroon ng epekto sa ating tides ay yan pong tinatawag natin na full moon. Good news po yan, no? At Mr. Galang, ito, tuloy-tuloy po natin ng good news, no, para mabigyang gabay ang ating mga kababayan. Ngayong Martes, good weather din ba ang aasahan natin? Ano po ba nga nakakasaad dyan po sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Apektado po ng tail end ng cold front itong Central Luzon, kaya ang Bicol region, ang mga probinsya ng Aurora at Quezon, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil din po sa umiiral na tail end ng cold front. Ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley Region, makakaranas po ng puno-pulong mahinang pag-ulan. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, pulo-pulong pag-ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat po ang mararanasan. Alright, maraming salamat po sa inyong ibinahaging mga impormasyon, Mr. Galang. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na makararanas ng direktang epekto ng tail end of a cold front. Sa ngayon po yung mga kababayan natin sa may Bicol region at dito sa Aurora at Quezon, maging handa po sa light to moderate na paulan na pwedeng idulot ng tail end ng cold front. At inuulit ko lang po yung mga areas na nasa gale warning, yung mga kababayan natin mangisda, hanggat maaari iwasan po munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar. Alright, maraming salamat po Mr. Galang at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster June Galang at siya'y nagatid sa atin ng update hinggil sa asang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes.